Ating pong kakausapin, mga kapatid, ano po, si Attorney Sara Mirasol, ang Regional Director po naman ng DOLE NCR and Chairperson po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa NCR. Cha. Attorney Sara Mirasol, magandang umaga po, Direktor. Hello, good morning po, Sir Ted at Ma'am Chacha. Si Chacha po ito, ayan. Good opo. morning. Good Magandang morning. umaga sa ating mga tagapakinig. Yes po, thank you for being on the show po, no, Direktor. Direktor, tama po ba, nagkaroon po ng public hearing kahapon? Sino po sa labor at employer sector po ang naimbitahan po dun sa nangyaring public hearing? Yes, tama po kayo doon. Nagkaroon po kami ng public hearing kahapon, both ng employer at ng workers or labor sector. Yung mga petitioners po, may mga wage petitions po kasi tayong natanggap at sila po ay nag-attend ng public hearing kahapon. Marami po sila, no? Iba't ibang labor groups at ang andito po ay ang Metro East po, Metro East Labor Federation, Solidarity of Unions in the Philippines for Empowerment and Reforms or SUPER, as well as yung United Independent Organization and the Manila Doctors Hospital Employees Association at marami pang iba. Actually po, 14 wage petitions po ang natanggap ng NCR. At sa panig naman po ng employer sector, ang ECO po, ang PIMA po, ang mga nag-attend din po kahapon. At ang mga hotel association po ay nag-attend rin po kahapon. Oo. Doon po sa nangyaring public hearing, mukhang magandang diskusyon yung nangyari kasi marami-rami po, no, both from the employer and labor sector. Ano yung pangunahing concern po natin matapos po yung konsultasyon? Masasabi po ba ninyo, Direktor, na may sapat po na batayan ito pong hiling ng ating pong mga manggagawa para sa dagdag sahod? Actually, ang labor sector at ang employer sector ay may batayan po sila. Ang labor sector nanghihingi po, ang basehan nila nanghihingi po ng 555 pesos na increase po. So gusto nila, bakit yun ang hinihingi nila? Kasi ang sinasabi nila, yun daw po ang pangangailangan ng manggagawa na may apat na miyembro ng pamilya po. Yun po yung living wage na sinasabi nila. At of course, on the part of the employer sector, like for example, sinasabi po ng ating education sector, yung ating mga universities, sabi nila, hindi kami pwedeng magtaas kasi hindi po pwedeng sa gitna ng school year ay magtataas po sila ng tuition fee kasi doon po pinagkukunan ang mga sahod ng mga ating mga teaching and non-teaching personnel. So yun lang po ay mga ilang halimbawa po na mga position papers or mga comments po ng ating mga attendees kahapon. Opo, attorney, magkano po ang hinihingi ng mga labor groups kung natatandaan po ninyo? Kasi itong sinasabi nyo, 545 dagdag per day. Saan galing na labor group yun? Yung iba po, magkano hinihingi? Okay, yung nabanggit ko kaninang Metro East Labor Federation, Super and Union, ang hinihingi po nilang increase ay 855 or 1,500 ang magiging minimum wage sa NCR. Yun po ang hinihingi nila, 855 na increase po sa minimum wage, which totals or amounting to 1,500. Meron namang grupo po na una, nung May 22, nag-file po sila ng wage petition. Ang increase din naman po ay 555 or kung idadagdag natin ito sa 645 ay ang total ay 1,200. So ito po yung mga hinihingian nilang increase. So dalawa po na figure ito, yung 800 Opo. plus tsaka yung 500 plus. Opo, Na dagdag sa current minimum wage. Okay. yun, tama po. Opo. Sige, if you recall, ma'am, ito hong pinakahuling wage increase na issue nga po ng Wage Board on June 27. Di ba ganun pa rin po yung hinihingi dati ng labor groups? Same figure? Opo. Yes po. Tama po yun. Kasi ang laging sinasabi po nila hanggang ngayon ay hindi pa rin po living wage ang kanilang
mga sahod. Kaya nga po dapat ang minimum wage ay living wage. Kaya po pareho pa rin yung amount na Okay. hinihingi po nila. Ayun, so Chacha, no, sa mga kapatid, no, ito hong figure na ito, practically, ito rin po yung hiningi sa nagdaampong wage board public consultation. So, ma'am, kung mamarapati lang po ninyo, ha, kung inyo lang po mamarapatin, attorney, ano naging formula kung bakit sa 800 plus, 500 plus, naging 35 ang inyong ibinigay po na wage increase, ma'am? Ano po ang naging nito, basihan? Yung sa amin po, of course, ang may formula po kami, ang kino-consider po natin noon, restoration of the peso, no, yung increase, yung inflation po, and the capacity of the employers to pay po. Ayun. So meron din silang kumbaga pinagbabasihan ng formula and maari pong hindi katanggap-tanggap sa iba pero iyan po talaga yung formula po na kanilang ipinatutupad. Sige. So dito ngayon ma'am sa sitwasyon natin parang same ulit, no? Same figure and then same arguments din ho ba nitong itong mga employers? Opo, same argument pa rin po, no? Dahil hanggang ngayon ay according to them, hindi pa rin po na ipapasa yung 1,200 o 1,500 na kailangan po ng ating manggagawa sa araw-araw na po na pamumuhay. So yun po yung hinihingi nila, yung living wage. Okay, sige po. So ma'am, July 17 po yung pinakahuling effectivity nito pong pinakahuling wage increase ninyo for NCR. Meron na ba kayong timetable? Meron bang instruction si Secretary? Hindi man nakikialam siya, di ba, sa deliberasyon, pero mga anong petsa ito maaring ilabas ang desisyon ninyo? Nasa aming proseso, so rules of procedure naman po, may 30 days kami to decide from the last public hearing. So by that time po, after the anniversary date po, magkakaroon na po kami ng desisyon. Ayun. So most likely, ito'y maaari nang maisama sa SONA. Yun po ay hindi ko po alam, pero maglalabas po kami by that time. Meron po kaming decision by that time po. Kasi July 17 ang SONA, July 28 pa eh. Okay. Ito rin natatawad. Kung sakasakali, baka pwede na maisama. Sige po. So, ma'am, ito lang po. May tanong ko ba siya? Kasi para lang humaintindihan ng ating mga kababayan, alam niyo ho naman yun, no? Hindi ho talaga natin pwedeng ma-satisfy, ika nga po, ang ating mga kababayan. Ano po ang inyong mensahe sa lahat po na nakaantabay dito at ang inyong pong kaparaanan nga sa paghahatol po sa ganitong uri ng mga petisyon? Alam niyo po, hindi po madali sa wage board mag-decide ngayon sa mga nakaraang araw. Alam naman po natin na yung kanilang hinihiling na legislated wage ay hindi po naisakatuparan. So, kumbaga nakaatang ngayon sa aming sa wage board po ang desisyon sa pagtataas ng sahod. So, binabalanse po namin yon. Sabi ko nga po, lahat po ay titingnan natin, maging fair tayo. Ang objective natin ay magkaroon ng decent work and of course yung ating din viability ng ating mga businesses. So yun na ho ang binabalanse natin. Pero po sana po at pinapaalam ko rin sa publiko na ang wage board ay it's a 7-member wage board. So it's a collective decision po, hindi lang po ako bilang chairperson, but ito po ay decision ng lahat ng miyembro po ng wage board. O sige ma'am, kami po ay aantabay sa magiging desisyon po ninyo at kung mamarapatin po ninyo pag may mga update, makikibalita po kami. Salamat po, Attorney Sara. Makakaasa po kayo, papaalam natin Apo. ang magiging desisyon ng wage board po. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much. Si Attorney Sara Mirasol, ang siya po namang chairperson ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board for NCR. Ibig sabihin, for Metro Manila only.